Pagka-bump ni AR dito kay Chet, makikita natin ang bola na airborne na syempre. Then may argumento siguro dito na ito ay posibleng goaltending. Pag ang bola kasi ay pababa na, bawal mo nang tapalin to. Kailangan hanggang apex or tugatog lang nung pag-angat ng bola yung pwede mong tapalin yun. So let me know sa comments idol if sa tingin nyo ito po ay goaltend. Para sa akin kasi mukhang pababa na ang bola at hindi naman din ito sobrang tinaasan ni AR. That's why si Luka sumesenyas dito na counted dapat. Pero no call po, and yung mga ganitong questionable calls or no calls noong game 2 ang pag-uusapan natin in this video. Ito rin yung time na nagre-reklamo si Lebron. Paano? Ang ganda na nung spin niya kay Dort, sabay dito, makikita natin si J. Will na mag-help. At wala naman ding masama if nag-help ka lang. And also, kahit may contact pa ito, hindi naman necessarily foul palagi yon. Pero bigyan natin ng konteksto to idol. Sa pagkakaalam ko kasi, okay lang magka-contact tong defender basta vertical lang siya. Kahit tumalon siya, as long as nasa cylinder niya lang siya, hindi siya matatawagan ng foul doon. And also, kapag kunwari nakataas lang ang kamay niya at hindi siya yung nakapayong sa defender. Actually, sila parehas ni Lebron ay entitled sa sarili nilang cylinder. Ito po yung ibig sabihin niyan if hindi nyo alam. Personal space kasi nila yan at kapag ipinasok mo yan, pwede kang ma-foul. So, tignan natin if pumasok si J. Will sa cylinder ni Lebron. Boom, tumapboard pa siya. So, hindi na question talaga to kung pumasok si J. Will sa cylinder ni Lebron. Sinakop niya actually to the point na hindi na nakapag-landing si Lebron na maayos kasi out-balance na siya. Si Shea, nagre-reklamo for some reason. Yung bench ng Lakers, malamang nagre-reklamo rin pa si Lebron kasi wala man lang tawag. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Then ito yung kay Chet at ang obvious na flopping niya. Naitama naman to pero sayang yung 2 points na sana ni Ayton in which nag-struggle siya sa buong laro. 3 points lang siya. Ang annoying kasi dito, OKC na yung best team ng NBA Kahit wala silang floppings, masasabi ko na malakas pa rin talaga sila. Sa mga personnel pa lang nila ay solidong-solido na from top to bottom. Tapos heto pa, nare-rewardan pa sila ng mga pang-flop na ginagawa nila as if sila yung dehadong team. Sa baba yung tama ni Ayton at hindi pa nga to suspicious na galawan. Nagsil lang siya at umarte lang si Chet. Dapat to tinetechnical Gumasta pa ang LA ng challenge nila para maitama lang to. Then ito yung nirereklamo ni Coach JJ mga idol. Kita nyo naman yung ginagawa niya. Nire-reenact niya yung ginagawa ng OKC na technical nga siya niyan Kasi binabatak po ni J. Will yung jersey ni Jackson Hayes para hindi siya mahiwalay dito. Take note natin na nandito lang si ref at kitang-kita niya yan panigurado. You can say na kahit itong si Hayes naman, ganyang nangahawi. Kaya fair game lang siguro. Though yan nga yung point ni Coach JJ. Buti sana kung saglitan niya lang binabatak pero kita nyong nakahawak talaga siya dyan ng matagal. And even si Shea, nung nag-switch siya kay Jax humahawak din sa braso. Kaya paano makakatakbo si Jax dyan kung hinuhold siya literal nung kalaban? At hindi lang po isang beses yan, dito ganyan ulit para manatiling nakakapit kay Jax, batak jersey na naman itong si J. Will. At umepekto na nga to sa opensa nila kasi muntik pang maagaw ni Williams to. After nyan, agaran ding napansin ni Redick to at sinasabi kay ref. Samantalang kay Shea, ganito, tamang atake lang sa cylinder ni Kennard, sabay si Kennard pa ang foul. Kita nyo naman dito, diretso lang si Kennard dyan sabay si Shea yung nakabaliko. Though maintindihan ko naman kung foul to idol pero you're telling me na this is a foul? Pero ito ay hindi foul? Aba, mapapareklamo talaga yung mga Laker fans. And after all, that first quarter pa lang to idol. Iba pa yung mga nangyari nung ibang quarters tulad nung hindi pag-count nung jumper ni Lebron kasi na-foul siya. Then meron pa yung hindi counted yung alley-oop ni Ayton. Basta, I think this was a badly officiated game at kitang-kita naman sa responde ng mga basketball fans sa social media yan. Kahit nga siguro hindi maka-Lakers, alam na hindi talaga pumapatas yung tawagan sa kanila. Malakas naman kasi itong OKC Idol Best team in the NBA yon kaya mas nakaka-frustrate din manood kasi kahit ang lakas na nila, napapaboran pa sila ng mga tawag or mga no calls. Tapos sasabihin nila na sila pa ang mas physical na team. The acidity talaga. Pasensya na idol, mas bias yung video natin ngayon. Kaya ano po ang masasabi nyo sa larong ito, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.